What's up sa inyong lahat? Magandang araw. Bali may i-review tayo galing Banggood. Pinadala sa atin. So matagal-tagal na to, pinadala sa atin. So magtataka kayo kung ba't parehas kami ni one na item. So isa lang po yung agent namin kasi lagi may nagtatanong niyan. So kung bakit daw parehas yung nire-review namin. Kasi nga isa lang po yung agent namin yan. So ito yung i-review natin na multimeter. Itong Mostool Smart Multimeter MT88. May nakalagay dito na parang slogan yata to. We love green. So tara, unbox na natin to. Pag binuksan natin to mga ka-J-Lovers, ito yung makikita natin. Yan. Yung unit. Tapos, yung user manual niya. May Chinese character. Tapos, ito yung Chinese. Dito sa kabila yata yung English nito. So, sa kabila yung English. So, nandito yung manual niya na paano natin siya gamitin. So pag tiningnan mo to, parang manipis lang siya na hindi naman kabigatan, hindi rin kagaanan. So, parang cellphone din siya. May 4 na pindutan tayo dito, parang soft touch lang to, hindi naman touchscreen. So malambot lang siya pag pinindot. Tapos sa likod, yung warning na sign. Tapos yung battery. volts X2. So ito yung laman niyan. Nandito yung battery niyan. Tingnan natin kung anong laman ng battery nito. So bago natin siya gamitin. So tingnan natin. Bari, yung battery nito ay hindi typical na ordinary battery. Yung parang pang relo yata yung ginamit na battery. Dalawa siya. Andito mga ka-J-Lovers, oh. Yan yung number ng battery natin na kailangan gamitin. CR2032. So yan yung number o size ng battery natin. So balik natin siya ulit. So nakita nyo na yung laman nito na battery. Takpan natin ulit. So next natin, try natin siyang testingin. So explore muna natin yung mga function nito, yung mga gamit. So actually hindi ko pa to na titingnan talaga nung pagdating nito, hindi ko pa siya nasisimulan. Ngayon ko lang talaga siya i-review o ngayon ko lang siya titestingin. So pasensya na, medyo ano yung kamay natin, tawag niyan, mainit kasi, pinapawisan. So dito yung may power button, tapos dito yung be alert, live, hold, tapos parang flashlight, tapos yung Mostool MT88. So MT88, tapos cut to 600 volt CE. So tara, testingin na natin.
So, pindutin lang natin yung power button. May tunog siya. So, ito yung hold, plus light. Yan, plus light. Tapos, ito yung pinaka main button natin. So, naka-auto tayo. Volt alert para sa non-contact voltage to. Tapos, live. So, pag-test natin ng live, paghahanap ng live. So, next natin, bali tatlo lang siya. Makikita natin. So, typical lang. So, simple lang tong gamitin. Kaya hindi ka malilito mga ka-G-Lovers. Auto, tapos volt alert, tapos live. Yun lang. Pag naka-auto ka, so, pwede ka na mag-continuity test. Tapos, try natin sa resistor. Kuha ko muna ng resistor. So, subukan natin ito mga ka-G-Lovers, itong 100 ohms. So, almost 100 ohms din. Yan. Almost 100 ohms din. So, itong multimeter na ito mga ka-G-Lovers, kung mag-electronics ka, baka hindi to capable para sa inyo. Bagay siguro to kung nag-electrical ka, o nagre-repair ka ng mga motor, pwede rin sa mga electronics. Kaya lang ang problema, kung mataas na yung value ng resistor, hindi mo na siya ma-read o hindi mo na siya mababasa. Kasi hanggang 6K lang yung kaya niya. Sa volts, walang problema tayo sa volts nito. Kasi yung AC source nito, mga ka-G-Lovers, ay umaabot ng 600 volts. So, 0.1 volts to 600 volts. Tapos sa DC naman mga ka-G-Lovers, ay kaya niyang abutin na 0.1 to 600 volts ang DC nito. So, same lang sa AC yung range niya. Tapos, yung frequency nito ay 1 Hz to 1,000 Hz o 1 kHz. Tapos, sa ano niya naman, sa continuity beeper niya, sound mga ka-G-Lovers, pag nagsobra ka na sa 30 ohms na nare-read, ay hindi na siya tutunog. So, pero kung pababa naman ng 30 ohms, ay magbibip siya. Kaya kung 1 ohms o 10 ohms yung i-read mo, magbibip siya, magbubaser siya. So, madidetect niya ay continuity. Ganyan. So, ang kinagandahan nito, automatic na siya mga ka-G-Lovers, pwede mo na siyang diretsong plug-in. So, wala ka nang iisipin. Pag tinis mo sa battery, sa AC source, basta naka-auto siya, pwede na. So, wag ka lang maghanap sa capacitor nito kasi wala dun sa capacitance to, wala. So, meron din tong live na pag tinis mo ay ito live, ganyan sa live. Ito, ipipindot mo to, hahanapin mo yung live. Tapos yung non-contact voltage, lalapit mo lang kung meron siyang high voltage dyan. So, mamaya ititest natin yan. So, habang naka-auto tayo mga ka-G-Lovers, so, plug in natin dito sa AC source. So, ayun. So, yan na, automatic na siya magre-read. So, meron tayong nadidetect, napakababa yung kuryente namin, basta ganitong oras. Meron kaming 167 volt AC, 60 Hz. So, may hertz na may hertz ng lumalabas na dito. So, may reading na tayo sa hertz. So, 168 volts AC, 60 Hz. So, automatic, try natin sa DC. So, testingin agad natin sa DC. So, meron akong 12.7 na nakaset. So, kabit lang natin dito siya. So, 12.66. Yun no, mga ka-G-Lovers. 12.7, 12.66, 69, 6. O, malapit na rin sa 12.7. O, yan. 12.68. So, ganyan lang kadaling gamitin to. Kung automatic siya, pwede mo talaga agad to i-continue eh. Pwede mo agad itong i-resistance. Tapos yung sinasabi ko ng contact voltage, so pindutin mo lang to. Yan, volt alert. Tapos ihanapin mo lang dyan.
Yan o, may high voltage na tayo dyan. Tapos pag live naman mga ka-G-Lovers, pindutin mo to. Yan, live. Yung positive nito, yun ang pantutok natin. Hanapin natin yung live. Yan yung live. Yan yung live natin. So, madali lang siyang gamitin. Kaya lang, kung talagang gagamitin natin sa pang troubleshooting ng electronics, baka hindi natin to magamit kasi kailangan natin mag-test ng mga matataas na resistant value. Kung capacitor din, wala din to. Pero maganda tong gamitin kung talagang magre-repair ka ng mga wiring mo sa bahay. Tapos, kasi magaan lang gamitin, pwede mong bulsahin lang. Tapos kung magre-repair ka ng mga motor mo, kasi madali lang gamitin to. Automatic na kasi siya. Ka-automatic na siya oh. Tapos yung wire na to, wala ka nang iisipin kasi nakadirekta na. So, kaya lang ang concern natin ito lang pag nasira na to. So, paano natin ito papalitan? Siguro, diretso na siguro dyan pag pinalitan natin to. Yun lang naman. Pero kung maingat ka naman sa paggamit, hindi naman basta-basta masisira tong test lead natin. Ang presyo nito mga ka-G-Lovers ay nasa 693.47. Minsan tumataas siya, minsan bumababa. Pero mas lalong bababa pa yan kung gagamitin nyo yung discount code natin na ilalagay ko sa description ng video na to mga ka-G-Lovers. Tapos yung link nyan. Pwede nyo gamitin yan para mas bumaba pa yung presyo nito. Pinaka-actual na presyo nito. So, basta nung huli kong tingin nito, nasa 600 plus siya. Ewan ko ngayon, hindi ko naman tingnan na ulit. Bali, madami tayong discount code na pinamimigay sa iba't ibang unit, yung mga na-review natin. So, ilalagay ko na lang sa description ng video na rin na to. So, ilalagay na rin natin sa description ng video na to, yung link ng iba't ibang unit na ni-review natin ngayon. So, nandyan. Tapos, gamitin nyo na lang kung gusto nyo bumili yung discount code nyan. Bali, po-promote ko na rin itong dalawang product na to. Itong portable power station. Tapos itong oscilloscope na dual channel na 80 MHz. Itong Mostol na MD S8209. So, lalagay ko na rin yung discount code nito at yung link nito para magamit nyo kung gusto nyo bumili ng ganitong unit na napakagandang gamitin. Itong Mostol na to. So, madaming function na to mga ka-G-Lovers. Oscilloscope and multimeter, waveform generator. Yan, 3-in-1. AI waveform preview, cursor functions, computer analysis, data. So, signal output. So, madami itong function mga ka-G-Lovers. Kaya maganda itong gamitin. Thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat.